may mga lalaking kayang iwan ang lahat, hindi dahil natalo sila, kundi dahil mas takot silang maging komportable kaysa mawalan ng lahat. Ang bawat kwento ng kapangyarihan ay nagtatapos sa abo at alam ng tunay na sigma na minsan ang apoy na iyon ay sa kanya mismo nagmumula. Sa mata ng karamihan, kabaliwan ang sunugin ang sarili mong tagumpay. Bakit mo sisirain ang mundong ikaw mismo ang nagtayo? Bakit mo hahayaang mabuwag ang imperyong pinaghirapan mo? Pero hindi iyon nauunawaan ng mga nasa labas. Para sa kanila, ang pagkawasak ay kabiguan. Para sa sigma, ito ang paraan ng paghinga. Kapag ang mundo ay sobrang maingay, kapag ang mga pader ng sarili niyang tagumpay ay nagsisimulang magdikta ng galaw, ang sigma ay hindi nagrereklamo. Sinisindihan niya ang posporo, hindi dahil galit siya, hindi dahil gusto niyang tumakas. Ginagawa niya ito dahil ayaw niyang maging alipin ng sarili niyang nilikha. Minsan kailangan mong sirain ang sarili mong kaharian para mapatunayan na hindi ikaw ang pagmamay-ari nito. Ang tunay na lakas ng sigma ay hindi nasusukat sa dami ng korona sa kanyang ulo, kundi sa kakayahan niyang lumakad palayo sa trono ng hindi natitinag. Karamihan sa mga lalaki ay kumakapit sa kung ano ang nabuo nila. Mga relasyon, reputasyon, ari-arian. Natakot silang mawala ito dahil akala nila, pag nawala iyon, mawawala rin sila. Pero alam ng sigma ang lihim na hindi alam ng marami. Ang attachment ay hindi lakas, ito ay pagkabulag. Hindi siya natatakot sa katapusan. Ang kinatatakutan niya ay ang manatiling pareho. Kaya kung minsan, kailangan niyang sirain ang kanyang sariling sistema, hindi dahil desperado siya, kundi dahil disiplinado. Ang bawat istruktura, gaano man katibay, ay nagiging hawla kapag nanatili ka ng matagal at walang mas malaking kasinungalingan kaysa sa ginhawa. Dahil ang comfort ay hindi kapayapaan, isa itong unti-unting kamatayan na nagkukubli bilang tagumpay. Kaya kapag naramdaman niyang sobrang stable na siya, sobrang iginagalang, sobrang ligtas, alam niyang unti-unti na siyang pinapatay ng kaginhawaan. Doon niya sinisindihan ang apoy, hindi dahil ayaw niya sa tagumpay, kundi dahil ayaw niyang tuluyang manhid sa gutom. Mas pipiliin niyang mabuhay sa gilid ng panganib kaysa mamatay sa katahimikan ng kasiyahan. Ang kapangyarihan sa una ay parang kalayaan. Pero habang lumalaki, nagiging kulungan ito. Kapag mas maraming umaasa sa kanya, mas mabigat ang bawat hakbang. Ang bawat desisyon ay nagiging negotiation at doon niya naiintindihan. Ang trono ay hindi kanya. Ito ay sa kanila. Ang paghanga ay parang alahas na nagiging tanikala. At kapag ang mundo ay nagsimulang sumamba sa kanya, sinusunog niya ang altar. Hindi para takasan ang responsibilidad, kundi para bawiin ang kalayaan. Mas gusto niyang mawalan ng lahat kaysa masakal ng papuri. Dahil sa dulo, ang sobrang pagmamay-ari ay nagiging pagkabihag. At walang mas mabigat sa isang lalaking pag-aari ng sarili niyang tagumpay. Para sa sigma, ang pagwasak ay hindi kabaliwan. Ito ay sistema. Alam niyang walang ebolusyon kung walang destruction. Ang kagubatan ay kailangang masunog para mabuhay muli. At ganun din siya. Ang bawat yugto ng kanyang buhay ay umiikot sa parehong siklo. Bumuo, mamuno, sirain, at muling bumuo. Hindi niya tinitingnan ang pagbagsak bilang trahedya. Tinitingnan niya ito bilang ritual ng pagbabago. Ang kanyang apoy ay hindi galing sa galit kundi sa pangangailangan. Alam niyang minsan, kailangang gawing abo ang lumang sarili para magkaroon ng lugar ang bago. Ang mga paso sa balat niya ay paalala lang na siya mismo ang pumili ng apoy. Hindi siya kumakapit sa nakaraan. Ang mga ordinaryong lalaki, ikinukulong ang sarili sa kanilang dating tagumpay. Binubuhay nila ang mga lumang kwento para maramdaman nilang mahalaga pa rin sila. Pero ang sigma ayaw niya ng ganoon. Hindi siya museo ng kanyang nakaraan. Kapag tinawag siyang legend, alam niyang oras na para maglaho. Kasi ang pagiging maalamat ay isa ring uri ng pagkakakulong. Para sa kanya, mas mabuting ma-misunderstood kaysa mabox. Ang abo ng kanyang dating sarili ay binhi ng susunod niyang anyo. At ang bawat bersyong ipinanganak sa sunog ay mas matalim, mas malinaw, mas buhay.
Habang tumatagal, napapansin niyang pati ang mga sistema na siya mismo ang gumawa ay nagiging pader na humaharang sa kanya. Ang mga prinsipyo niyang minsang nagbigay sa kanya ng direksyon, ngayon ay nagiging tanikala ng limitasyon. Kaya't hindi siya nagdadalawang isip na wasakin ang sarili niyang blueprint. Hindi dahil sira ulo siya, kundi dahil ayaw niyang lumiit para magkasya sa lumang molde. Ang Sigma ay hindi natatakot sa reinvention. Doon siya nabubuhay. Ang kanyang legacy ay hindi ang mga gusaling iniwan niya, kundi ang mga abo ng mga ito, patunay na pinili niyang lumago kaysa tumanda. Alam din niyang ang attachment ang pinakamalambot na bitag. Kapag sobrang dami mong pinahahalagahan, unti-unting nagiging mabigat ang bawat hakbang. Kaya't habang ang iba ay kumakapit, siya ay humihiwalay. Hindi dahil walang puso siya, kundi dahil gusto niyang manatiling malinaw ang isip. Ang detachment niya ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay disiplina. Para makakita ng totoo, minsan kailangan mong sunugin ang lahat ng ilusyon. At kapag napapansin niyang lahat ay ginagaya na siya, ang estilo, ang kilos, ang pananahimik, alam niyang oras na para mawala. Kapag ang orihinalidad ay nagiging trend, nawawala ang kaluluwa nito. Kaya bago pa siya maging isa lang sa mga idol na ginagaya, sinusunog niya ang trono. Hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa respeto sa sarili niyang pinanggalingan. Mas pipiliin niyang gawing abo ang lahat, na kapag naintindihan ka na ng masa, ibig sabihin, wala ka ng bago. At kapag sinimulan ka na nilang kopyahin, oras na para gumawa ng isang bagay na hindi nila kayang intindihin. Ang kontrol ay hindi kalayaan. Alam ng Sigma na bawat posisyon ng kapangyarihan ay may kapalit na pagkabihag. Habang mas marami kang inaasikaso, mas konti ang oras mong huminga. Kaya't kapag ang leadership ay naging kulungan, sinusunog niya ang sarili niyang palasyo. Hindi ito rebellion. Ito ay escape plan. Para sa kanya, ang kalayaan ay hindi tungkol sa kung gaano kalawak ang sakop mo, kundi kung gaano kadali mong iwan ito kapag kailangan. Ang tunay na panganib ay hindi pagkatalo, kundi stagnation. Ang pagkabigo ay nagtuturo. Ang stagnation, pinapatay ka ng dahan-dahan. Kapag alam mo na ang lahat ng susunod na mangyayari, doon nagsisimulang mamatay ang kaluluwa. Kaya't kapag wala ng hamon, siya mismo ang lumilikha ng apoy. Para sa kanya, mas mabuting masunog ng buhay kaysa mamatay ng tahimik sa kasiyahan. Ang apoy ay gamot, masakit pero nagbabalik ng sigla. Sa dulo, isa lang ang dahilan kung bakit niya sinusunog ang kanyang kaharian. Dahil para sa kanya, ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang ipanganak muli. Hindi niya hinahanap ang permanenteng karangyaan, hinahanap niya ang patuloy na pagbabago. Ang bawat abo na iniwan niya ay simula ng panibagong bersyon ng kanyang sarili. At sa tuwing iniisip ng mundo na tapos na siya, doon siya muling bumabangon, mas matalas, mas tahimik, mas totoo. Hindi niya sinusunog dahil galit siya, sinusunog niya dahil malinaw sa kanya. Anumang hindi na nagpapalago ay isa ng forma ng pagkakakulong. Ang kanyang apoy ay hindi simbolo ng pagtatapos. Ito ay paglilinis, pagbabalik sa ugat, pagbibigay daan sa panibagong sigla. Ang abo ang patunay na siya ay hindi natakot magsimula ulit. At sa huli, tanging ang lalaking kayang sunugin ang sarili niyang kaharian, ang tunay na karapat-dapat na magtayo muli.